At sa oras na ito, handa na po natin ang ating mga sarili para po sa salita ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, ang mensahe ng Lord ngayong po umaga ay very familiar sa ating lahat. Pero, napansin ko po kasi, ito pong mga panahon ito, ang dami po nating cares, alalahanin sa buhay. Minsan, kahit ang sarili natin, mga problema natin. Minsan, inaabot na po tayo ng katamagan sa mga dati natin ginagawa. Na kahit alam natin mabuti, minsan nagsasagpan ng buhay. Meron naman mga kapatid na pamilya naman, may problema pa. Government ngayon, the political situation of our country needs prayer. Grabe po mga kapatid. Hindi ako po nagtatrabaho kami ni sister natin sa Kongreso. Nakita ko po ang need talaga ng country natin. Especially sa election po. Sana mga minamahal, maging talaga tayong matalino sa pagpapalala. Because ang pagkakamali natin ngayon, another 6 years, ang bubunuin ulit. 3 years sa mga kasilipan ng presidente for another set of leaders. Little by little, ilagay po natin, hindi naman perfecto sa pagkat wala namang perfecto. At least karapat-dapat. Yun naman po mga kapatid. Mayroon po kanya-kanya tayong konti sa buhay. Ano? So, ilan natin kung sino talaga ang nararapat. Okay? Hindi po yan ang mensahe ko. Ang mensahe ko doon, ito po yung nakakadagdag sa ating alalahanin. Pero kung may mga problema po na dumarating sa ating buhay, saan po tayo pupunta? Anong dapat natin tingnan? Ang Biblia po ay may napakagandang advice. And this morning, nais ko po galing sa inyo ang message, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Napakaganda po mga kapatid na mensahe ito sa atin. Very familiar, pero napakahalaga po. Sapagkat ito ang kailangan natin sa mga panahon ito. If you have your Bible, please open with me in the book of Hebrews, chapter 12, verse 2, verse 8. Sabi po dyan, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kung makikita po natin, parang mayroon po siyang kaugnayan nung ating pong topic last Friday, that Jesus Christ is also the Alpha and the Omega, the beginning and the last. Sa Tagalog, sabi po dyan, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sapagkat sa Kanya po nakasalalay ang ating pananampalataya sa pasimula hanggang katapusan. Look at this. Hindi niyo po napapansin na kahit matandal ka ng naglilingkod sa Diyos sa kaunting problema, pwede ka po. But this verse is a powerful verse for all of us. Na kung palagi tayong titigin sa ating Panginoong Kristo, wala kang makikita ng pagkukulang. Jesus Christ is perfect. Kaya nga, habang tinitingnan natin ang mga bagay na perfecto, unti-unti, tayo po ay nagiging katulad ng Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid ng mga tao, barong-barong, hindi maganda ang ugali. Mayroon pong makikita kayong manifestation sa inyong mga buhay kung yun ang lagi ninyong tinitingnan. Napakahalaga ng ating paningin sapagkat ang ating pong paningin ay siya rin sa pintuan ng ating buhay. Ano pa po ang pinto? Maging ating buhay. Pero kung mapapansin natin sa Biblia, sa paningin po, nagdasala sila Eva at Cain. Nawa mga kapatid, gamitin natin ang ating paningin sa isang makabuluhang pamamaraan. Sa ating pong pamumuhay bilang mananampalataya, marami po tayong trials, distractions, burdens that can shake our faith. Pero the Scripture tells us that we should fix our eyes on Jesus, the one who not only
only initiates our faith, but also brings it to completion. Yun po ako natutuwa. Tatapusin ng Panginoon. Yung sabi ko. Kaya anong ibig sabihin po ng mensahe ito ng Panginoon sa atin? Hindi naman po ito para sa mga miyembro, kundi kahit sa mga church leaders. This is very, very important, mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat ito ay magpapalakas po sa ating Panginoon. Now, the Bible is telling us that Jesus is the author of our faith. Siya yung pasimulan. Kaya nga sa books, mga kapatid, sa simulan basahin natin ang author ng book. Nagbibigay po yan ng impluensya sa atin. Nagbibigay po yan ng resulta sa ating mga buhay kung iyan po ay paniniwalaan natin. Kaya nga minsan kung anong binabasa mong book, yan po ang iyong ang sinusunod. Pero kung titingnan po natin, mga kapatid, mayroon pong isang aklat na kailanman, mga kapatid, hindi kumupas. Isang aklat, mga kapatid, na totoo nagbabago ng buhay ng tao. Sabi po ng Bible, mga kapatid, hallelujah, kung ating pong didilin ang aklat na ito, mga kapatid, pagkakaroon ng pagpapala ang ating mga buhay. And you know, Jesus Christ is the author of this book. Siya mismo, mga kapatid, ang may akda ng salita. At hindi lamang po yan. Even John said na yung salita ay naging ako. Ibig sabihin, kung hindi mo na mabasa ang salita noong panahon ng katawang-tawang Panginoon, nakita ng mga alagad kung ano ang sinasabi ng mayroong pag-ibig na Diyos. Hallelujah! Kaya nga kung titignan natin, pag sinabi natin author, siyang may akda. Kaya kinakailangan paniwalaan natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. In the book of Romans chapter 10 verse 17, the Bible said, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kaya nga ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo, mga kapatid. Kaya the moment we hear the words of God, faith comes. Na magsimula ako, mga kapatid, makinig ng salita ng Panginoon, nakilala ko ang Diyos sa buhay ko. Nalaman ko ang direksyon kung ano ang dapat ahamin sa buhay nito. Nakita ko ang purpose ng Panginoon sa buhay ko. Nakita ko kung saan ako papunta at kung ako'y mamatay, saan ako dadalhin. This is very, very important, mga kapatid. Sapagkat, para sa akin, kung ang isang aklat ay hindi mo babasahin at uunawain, mga kapatid, mananatili lamang po yan isang libro at wala, mga kapatid, na epekto sa buhay po natin. Kaya napakalaga ang salita ng Diyos ay binubulay. Sapagkat dito pala nagsisimula ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya kung kayo po ay hindi pa nagbabasa ng Biblia, may kulang. And we need to improve our relationship to our Lord Jesus Christ by way of reading His words regularly. Hallelujah. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kahit gusto natin dahil sa daming alalahanin, sino po dito ang daming alalahanin? Yan ito sa buhay. Yes. Gusto. Kaya pag pinarinig akong busy, sabi ko nga, bakit Pastor Ren, hindi ko busy? Nagkakaroon Pastor ko sila rin. At you know, sa buhay po, pagdating sa harapan ng Panginoon, wala naman sasabihin ng Lord, dahil Pastor Ren, okay. Lahat na yun ay kinakailangan magpatuloy, mga kapatid. And the Bible is very important. So kapag dito pala nagsisimula ang pananampalataya. Kaya kung sagana ang salita ng Diyos, sumasagana ang ating pananampalataya. Hallelujah! Jesus as the living word, buhay kasi, hallelujah, is the foundation of our faith. Hindi ka po bibigay o matutumba
sa mga hamon ng buhay, sa mga pagsubok. Hindi ka titigil sa paglilingkod kapag si Kristo ang pundasyon ng iyong pananampalataya. Hindi po, mga kapatid. Hallelujah. In John 1:14, the Bible said, the Word became flesh and made His dwelling among us. Yung salita, naging tao. Kaya grabe po ang blessing ng mga alagad ng Panginoon kung paano nila nakikita o nakita, mga kapatid, ang demonstration, hallelujah, ng salita. Yung sinabi ng Panginoon na mahalin mo ang iyong kaaway, nakita nila sa Panginoong sa Kristo. Yung sinabi ng Panginoon, magpatawad ka, nakita ng mga alagad. Yung sinabi ng Panginoon, kailangan ng manalangin, nakita ng mga alagad ang pananalangin ng Panginoon ng magkalawang tao siya. Jesus Christ is the very example of the Word of God because He is the Word. Hallelujah! Naging tao ang salita. Kaya napakalaking blessing po yan para sa mga unang tao na nakita, mga kapatid, ang pisikal na katauhan ng Panginoon. Pero sa ngayon, hindi po tayo iniwanan ng Diyos na wala-wala. He said, I will give you my spirit. At kung kayo man narito, yan ay dahil sa pagbibigay, mga kapatid, ng paalala sa inyo ng banal na Espiritu Santo. At sinasabi ng Lord, pumunta ka, magpuni ka sa Panginoon. Katulad ng sinabi sa Sunday School kanina, gampanan mo ang tungkuin mo bilang isang mananampalataya. May banal na Espiritu Santo na nagpapaalala mo sa atin na nagpapaunawa ng kanyang mga salita. Kaya pag ikaw ay Kristiyano na, mga kapatid, once you read the Bible, God will give you a spirit of understanding. Nagpapaunawa po ang Panginoon na hindi ka mawawala. Jesus is the finisher of our faith. Hindi lamang po siya author. Tatapusin niyo po ito, mga kapatid. Sa pagpapangako niya yan. Maraming mga mananampalataya, mga kapatid, na nagsimula pero hindi matapos-tapos, mga kapatid. Dahil lulubog ng tao. Kapatid, hindi ganoon ang paglilingkod sa Diyos. Nais ng Panginoon na anumang pagsubok o bagyong dumating sa iyong buhay. Stand up and walk! Go! Serve the Lord! Whatever may happen. After all, tayo po'y nabubuhay para sa Kanya. Ang ganda ng awitin kanina ng some leaders and musicians. Naiyak po ako, mga kapatid. Dahil ikaw ang buhay ko. Panginoon, dahil ikaw ang bukas ko. Ayun. Sabi po, mga kapatid kanina, habang ako yung dahil ikaw. Kung sinasabi natin bukas natin ng Diyos, sana magkita ko. Dahil doon sa ipinangako ng Panginoon na buhay ko walang gano'n. Philippians 1 verse 6, Paul said, being confident of this very thing. How confident are you, mga kapatid, sa salita ng Panginoon? Sabi ni Paul, confident po siya that He who began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. This speaks about completion. Kaya nga kahit minsan siguro, hindi mo na kayang lumakad. Mga kapatid, kung kinakailangan gumapang para sa gawa ng Panginoon. You know why? Nakikita pa rin ng Diyos sa ating pagsusumika. At ang pangako niya, mga kapatid, tatapusin niya ang kanyang sinimulan. Sa Tagalog kasi, natitiyak ko, sabi ni Apostol Pablo. Kasi tinitiyak ni Apostol Pablo na ang mabuting gawang pinasimulan ni Jesus ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Yesu Cristo. Palakpakan natin ng Lord. Sa malakas, sa malakbang, sa Panginoon lamang. Dapat talaga maging matatag po tayo
sa ating paglilingkod. Dahil yan po ang sukatan ng laki ng ating pananampalataya. Hallelujah! May problema, may suliranin ang bawat isa, pero ang Diyos lagi nandyan, hindi tayo pumapalito. Naalala ko mga kapatid ang malimit na ilustrasyon ng isang type. Alam niyo yung type? Rope walker? Yung taong lumalakad sa lubid. Mga kapatid, akala ko yan, nung ako po young people pa lamang, parang ilustrasyon lang o kwento-kwento. Hindi po pala. Sapagkat itong si Charles Blondin ng France, ay talaga po pala ngayong history if you're going to look at the Google. Makikita natin mga kapatid that this Charles Blondin, the famous tightrope walker mga kapatid, ay naging successful sa kanya po ginagawang itong pagtawid. At hindi lamang po yan, tinawid niya po in June 30, 1859, he successfully crossed the Niagara Gorge, ibig sabihin yung gilid mga kapatid na Niagara, and actually repeated multiple times with different styles. Hindi lamang po siya mga kapatid naglakad. Ang ginawa niya po, mga minamahal, kinarga niya pa yung kanyang manager para makatawid. Look at that, mahirap-hirap po yan. Hindi lamang yan. Hindi ko na nilagay dyan. Tumawid pa siya, mga kapatid naglakad na hindi pa sulong, pauro. At pagbalik niya, ayon doon sa story, may dala pa siyang wheelbarrow. Wheelbarrow, ayaw mo na para makatawid. Ito po, mga kapatid, noon pa ako narinig ko na ang illustration na ito patungkol sa pananampalataya. Ano pa sa pananampalataya? Ito kasi yung story niya. Yung last ng performance, dahil alam na ng tao na talagang nagagawa niya yun, daming tao laging nag-aabang kung ano ang bago niyang gagawin sa kanyang pagtawid. Yun na nga po, yung wheelbarrow po na yun, sabi niya, kayo may naniniwala that I can make it across. Sabi niya, nagamit ang isang wheelbarrow na ito. Mga pinamahal, maraming tao talaga nagsabi, yes, kasi nagagawa naman talaga. Kaya yun nang mayroon siyang buhang na tao na kaya. Pero, iba po yung sunod na hamon ni Charles. Sabi niya, who wants to sit on the wheelbarrow? If you believe that I can do it, sabi niya, nagkaroon ng kaibigan. Wala naman yan. Naniniwala ka pero ikaw lang. Umahulog kayo, bahala ka. Parang gano'n naman. So para sa akin mga kapatid, isa po itong lesson sa atin na kung naniniwala tayo na ang Panginoon ay tayo dalhin sa lahat ng problema, sumakay tayo sa kalooban natin. So wala nga sa kalooban natin! Yes, Lord! I believe in you! I trust in you! Believe in Diyos. Minsan nga naman mahirap, pero faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Very dangerous kung mananampalataya tayo na hindi lubos ko ang pananampalataya natin sa Diyos. Because the Bible said, hindi po pwedeng maging kalugod-lugod ang tao kung walang pananampalataya. Dahil palagi hindi tayo pleasing sa harapan ng Panginoon kung na-exercise natin ang ating faith. At ang pananampalataya, hindi po yung nagagawa lang ng tao. Ang pananampalataya ay yung pag-asa na kahit hindi mo pa nakikita. Pinaniniwalaan mo dahil pangako ng Diyos. Mga kapatid, according to 2 Timothy 4:7-8, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. Happy birthday. And this is the good news. And not only to me,
And not only to me, but also, ito na tayo, to all who have longed for His appeal. You see, hindi lamang po, sabi nga po sa Pablo siya, kundi sa lahat din, mayroong pananampalataya na hihintay sa aming Panginoon. Ang tanong ko kasi ito, lumalaban po rin po ba tayo? Yun lang ang gusto ng Lord na makita sa atin, lumalaban dapat tayo. Dahil mga kapatid, nakita mo naman, pag lumalaban tayo, nandiyan ang Diyos para tulungan tayo. Nagtagumpay ang Israel, hindi dahil sa magagaling sila. In fact, maliit sila. Kulang sila. Pero bakit nagtatagumpay sila? Because of God. Yan po ang totoo. Pinapakita ko na sa inyo lagi ang mga kapatid ng Israel. Isipin niyo mga minamahal, Lebanon, Iran, Iraq, Egypt, mga kapatid. Syria, ang lalaking bansa naman. Pero, bakit sila nagtatagumpay? Dahil kasama nila. So, ito po mga kapatid ay testimony ni Paul. Sa kanyang pagdinig ko, hindi siya binabayaran ng Panginoon. Ang sabi niya lang, lumaban ka. Kumusta ka? Lumalaban din po ba tayo? Aba, kung hindi ka lumaban, walang kalupan. Saan ka nakakita ng first, mga kapatid na wala namang competition na sila nila? Opo. Mag-isa ka. Hindi ganun mga kapatid. Ang naisang Panginoon, lumalaban tayo. Everybody say amen. Another in the book of Jude 1:24, now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you unblemished in His glorious presence with great joy. Grabe mga kapatid, sa Kanya na makapagpilas sa iyo upang hindi kayo magkasala, hindi kayo magbaybay, upang kayo maiharap sa Diyos na walang kapintasan. Mga kapatid, thanks be unto our Lord Jesus Christ. Talaga po siya ang ating Diyos na nagpasimula at magtatapos ng ating po pananampalataya. Happy kami sa amen! So, the Bible is telling us that looking to Jesus gives us strength and endurance. Yung endurance kasi mga kapatid, yun yung iba ito eh. Ito yung ang iba, lupay-pay na, pero kaya mo. Diba? Ito yun eh. Para sa akin, resistensya ang kailangan dito. At gusto ng Panginoon na manatili tayo, yes, sino po ba ang hindi napapagod? Sa mga nanay, God bless you, alipigit ang mga nanay natin. Siyempre kami rin mga bata, lahat. Na masigante sa iyo pong pag-aaral. Nakita ko po ang inyong bago. Yes. Iba ngayon ang education. Grabe po. Pero, meron po na itutulong ang ating pananampalataya. Napakalaki. Sapagkat yung tinitingnan natin Diyos na kapatid, siya pala ang magbibigay sa atin ng lakas at kakayanan para po huwag tinigil. One of the best examples here is Peter. The Bible said in Matthew 14 unto 31, Peter walks on water while looking at Jesus. It's not easy to walk on water. It's not easy. Pero gusto kong bigyan sa inyo, mga kapatid ng emphasis ito dahil habang nakatingin pala si Pedro sa Panginoon, nakalakad siya. I hope you get what I mean. Habang nakatingin si Pedro sa Panginoon, because Jesus said to Peter, Peter, come. And habang siya nakatingin sa Panginoon, naihabang niya ang kanyang paa. Sa tubig, hindi siya nakaramdam ng tao. Pero, itingin niya ang kanyang paningin sa alon, sa hangin. Doon po siya lumupo. Ito po ang sabi ng Bible. Hallelujah! Peter responded and said to him, Lord, if it is you, command me to come to you in the water.
kung ikaw yan. And Jesus said, "Come." And Peter go out of the boat and walked through the water and came toward Jesus. Ganun tayo mga kapatid. Pag nakatingin pala tayo sa Panginoon, hindi mo tinitingnan kung may problema. Kung may mong pagsubok, ang tinitingnan mo mga kapatid, yung magagawa ng Panginoon sa buhay mo. But, look at the words of God. Seeing the wind. Kaya pala pag tumingin tayo sa problema, diyan po nagkakaroon ng depression. Diyan po nagkakaroon mga kapatid, especially ang maraming mga kabataan ng hopelessness. Don't look at the wind. Look at Jesus. Peace be to God. But seeing the wind, Peter became frightened, and when he began to sink, he cried out, saying, "Lord, save me." Immediately Jesus raised up his hand and took hold of him and said to him, "You are little faith, why did you doubt?" Good. So, ang laki po mga kapatid ng epekto pala pag tinitingnan natin. Huwag natin titingnan ng prophet. Tingnan natin ang Panginoon Jesus. Nandito tayo! Pag tinignan natin ang mga problema, mga kapatid. Pero praise be unto God, sapagkat ito po mga kapatid na nangyari kay Pedro ay isang malaking mensahe sa lahat ng mananampalataya ngayon dito sa mundo. And to Jesus, dapat pala na tayo sa Panginoon para mawala. Para magkaroon tayo ng courage, katulad ng inawit kanina. Hallelujah, ni Brother Andrew. Glory to the Lord. Another, 2 Corinthians 4:17 to 18, mga kapatid, ang liwanag, ang sabi po dyan, for our present troubles. Present, are small and won't last very long. This is an encouragement to all of us. Hallelujah! Small lamang po yan. Yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever. Kung i-compare natin ang mga pagsubok natin ngayon, doon mga kapatid sa glory, doon mga kapatid sa blessing, sa reward, ipagkakaloob ng ating Panginoon don't match. So we don't look at the troubles we can see now. Very, very relevant. Kasi nangyari kay Pedro. Ano tinignan ni Pedro? The wind. That is why, siya po ay lumubog. Ano naman ang encouragement ni Paul, mga kapatid? So we don't look at the troubles we can see now. Hindi pala yun. Hindi pala ang problema ang dapat natin tingnan. Ang tingnan po natin una ay ang magagawa ni Jesus sa ating mga buhay. Hallelujah! We fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone. But the things we cannot see will last forever. Hindi man natin nakikita ang Panginoon, mga kapatid, pero nararamdaman natin siya. Nabuhay ang ating Panginoon. Na tumutulong ang ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Yan kasi ang gusto ng Panginoon na makita sa kanyang mga anak. Dahil yan ang pananampalataya na bagamat hindi natin siya nakikita, naniniwala tayo, nananampalataya tayo, mga kapatid. Dahil makikita natin ang resulta. Pagkapag tayo, mga kapatid, ay patuloy na naniniwala sa Panginoon. Jesus endured cross for us. Kung makikita natin, mga minamahal, yung kanyang ginawa para sa akin ay sapat na upang tayo ay maniwala ng lubos sa Kanya. Naghirap ang Panginoon at namatay para sa ating lahat. Sa iyo, sa akin, sa lahat mga kapatid. At yung kahirapan po na yun na nangyari sa krus ng Kalbaryo, yun po ay napakalaking
ebidensya po ng kanyang pag-ibig sa ating lahat, mga minamahal. Glory to Jesus. In the book of Hebrews 12, verse 3, the Bible said, consider him who endured such hostility, mga kapatid, or aggression from sinners. Di po ba, nilapastangan ng Panginoon, pinahiya. Sobrang, mga kapatid, humiliation ang naranasan ng ating Panginoon. Pero sabi ng Bible, so that you will not grow weary and lose heart. Kumbaga, mga minamahal, yung kanyang kahirapan, mga kapatid, kalakasan natin. Parang ganun ang interpretation ko. Jesus endured suffering for our sake, giving us the strength to persevere. Yun ang gusto ng Lord. Makita natin. Bagamat naghihirap ang Panginoon, pero habang tinitingnan natin ang kahirapan, bunga ang kanyang pag-ibig, nagkakaroon tayo ng lakas sapagkat nararamdaman natin ang sakripisyo ng Panginoon para sa atin, mga tinawag sa Panginoon. Kaya katulad ng mga paghihirap ng mga magulang, hindi nakikita yan, mga anak. Yan ang makalulungkot. Akala ng mga anak, simple lang. Nasa umaga, hihingi sila ng bangon. Tapos, yung talagang, meron naman kaibigan. Yan talagang hirap sa buhay. Iyon nga eh. Aba kami yung makikita sa pag-aaral sa hirap ng buhay. Pero masarap na sa Diyos at na-recognize namin yung hirap na kami dahil swine. Nagsumikat din kami. Yun pa lang sekreto ko. Hindi yung hirap na yung magulang mo, bulak-bulak ka ba? Hindi pwede. Walang tagumpay doon. Sana makita ng mga anak ang pagsusumikap ng mga magulang na makapagtapos sila sa pag-aaral kung pabigyan sila ng magandang kinabukasan. Ganun ang yun. Yan. Sabi ko nga, Panginoon, sana mga anak ay maging masunurin sa mga magulang. In the same way, sana mga mananampalataya ay maging masunurin sa Diyos dahil maramdaman mo ng Panginoon sa ating pagkakas. Magkakaroon tayo. Mga kapatid, kung tayo po ay nanatili na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, talaga po yan ang aking pananampalataya sa Diyos. We will succeed if we continue serving our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Isaiah 53 verse 5 said, He was wounded for our transgressions and bore our sins so that we may have life. Grabe. Ngunit dahil sa aking kasalanan, I will take it personally. Ngunit sa aking kasalanan, siya ay nasulat. Yan ang sinasabi ng Isa. Dahil sa aking kasalanan, siya ay pinupok. Look at the life of Jesus. Hallelujah! Bakit daw upang magkaroon tayo ng buhay? Purihin para sa iyo. Para sa That is why the Bible is telling us, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Siya, tingnan natin dahil nakita ko talaga mga kapatid na sobra po ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi po tayo mabibigo mga kapatid. And in my conclusion, para pangalan ng mga kapatid, Jesus is the author and the finisher of our faith. Everybody say amen. He is the beginning. Siya ang pasimula. The sustainer and the completion of our spiritual journey. Mga kapatid, ako kasi pag naglilingkod ako, tinitingnan ko po yung mga lingkod ng Lord na nakatapos. Tinignan ko mga kapatid, especially Moses. Tinawag siya, di po ba? Tinawag ako ng Panginoon. Pinaharap siya sa Paraon, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Takot si Moises. Pero sabi ng Lord, Moises, ako'y sasayo. Hindi kita patawarin. Dito ba mga kapatid at talumpay si Moises? Mga kapatid nakita ko yun eh. Kasi sabi ko, ano silbi ng paglilingkod namin ko? Ang tingin namin sa aming paglilingkod relihiyo.
This is all about relationship with Jesus Christ. Sabi ko kung natapos yun, nila Moises, nila Abraham, sa bagong tipan na kapatid, sila Peter, James, John, Apostle Paul, Stephen, Barnabas. Sabi ko, Panginoon, hindi mo rin kami pababayaan. Gamitin ko mga kapatid sa pagbiling ko sa Diyos. At hindi lang yun. Kinukompare ko ang sarili ko sa kanilang mga kinuha. Tinitingnan ko ang pagdaan nilang problema sa mga problema ko ngayon. Nakita ko mga kapatid, sobra po ang laki ng kanilang pinadas na kanilang. Pero sila'y nakapagpatuloy, bakit hindi mo tayo? When we give our eyes to Him, we find strength, endurance, and victory over trials. Everybody say amen. And lastly, let us commit ourselves today to continually look unto Jesus in all circumstances. In all. Maaaring hindi katulad ng problema ko, ang problema mo, pero parehas nabibigyan ng tayo. But this is a wonderful promise for us. Trusting in His perfect work in our lives. Patuloy tayo magtiwala sa perfect niya na kapatid na gawain sa ating mga buhay. Dahil sabi niya ng Panginoon, He who began a good work in you will be faithful to the kingdom. Mga kapatid, sa lahat yung nalulot ngayon, bayan at ilan. Let's continue to trust in the Lord with all our heart, with all our soul, and with all our mind, mga kapatid. Remember that the one who promised is faithful. Let us look at Jesus, the author and the finisher of our faith. Good morning po sa Diyos. Mga kapatid sa oras po nito, hallelujah, magkaroon po tayo ng kaunting minuto ng pagbulay. Man po ang problema, suliranin na ating pong nararanasan sa ating buhay. Ay sabihin po natin sa ating Panginoon sa oras po nito. Hallelujah. Ano man po ang concern natin? Hallelujah. Let's imagine na ang Panginoon ay nasa harapan mo. At nagsasabing na, ano ang problema mo? Ay kapigatan ka ba? Sabihin mo lang. Mga kapatid, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, Panginoon, ikaw po, Diyos, ang aming Panginoon na sinasobrang pinupuri sa aming mga buhay. Nakikita mo, Diyos, ang laman ng aming mga puso at isipan. Salamat po Diyos sa araw po na ito na natagpuan mo kami, nasumpungan mo po kami, Panginoon, sa bahay. Lord, kami po, Panginoon, ay nananampalataya na Ikaw ang Diyos na mayroong magagawa sa lahat, Panginoon, ng aming mga kabigatan, suliranin, pagsubok sa mga. Kaya Lord, salamat sa paalala mo sa amin. Sumagot ito sa pamagitan ng iyong mga salita. Now, O Diyos, gawin namin, Panginoon, ng inspirasyon ng iyong mga salita. Upang patuloy kami, Panginoon, makalaman ng ayon sa iyong kalooban. Panginoon, sa mga activities po namin na gagawin, especially ang aming
team building, anniversary, Panginoon, national income. Pagpalain mo ito, Diyos. Nawa, Panginoon, gamitin mo ito bilang instrumento, Panginoon, ng patuloy na paglago ng Iglesia, Panginoon, na pinagkatiwala mo po sa amin. Lord, si namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang aming mga buhay. Pinadala ko rin, Panginoon, hallelujah, ang anniversary, Brother Well, and Sister Marisa. I-bless mo po ang kanilang buhay at ang kanilang pamilya. At ganun din, kung pagpilat mo, Lord, kila Brother Willie Grace, Sister Tina, at lahat pa mga kasama nila, Panginoon, sa lockdown, hanggang sa kanilang pamilya. Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay sapagat ikaw naman ng Diyos ang may hawak. Sa iyo, Panginoon, ibinabalik namin ang lahat ng pasasalamat. For thine is the kingdom, the power and glory, in Jesus' name. Everybody say amen. Glory to Jesus. Hallelujah.